kinabahan ang halos lahat ng mga Filipino basketball fans noong 50 seconds na lamang ang oras at lamang ng 7 puntos ang kalaban o ang Chinese Team A. Pero opensa naman ng SGA Pilipinas sa kanila ang bola, yun nga lang 50 seconds na lamang ang oras, inakala na natin na magiging matalino ang Chinese Team A at mananalo na sila sa game na ito, pero mas nanaig ang hustle ng Pilipinas sa depensa at ginulat nila ang team ng Chinese Team A. What a comeback pa nga ang nagawa nila simula sa play na ito. Tahuan Agi nakabingwit ng foul, kita natin 64-71 ang score, 50 seconds na lamang ang oras, dalawang free throws para kay Agi, kanyang naipasok, lamang ng kalaban 5 points na lamang. Maganda, solid ang naging depensa ng Strong Group Athletics sa play na ito. Pressure ni Heading at ni RJ Abarientos, talagang inipit nga rin ang may dala ng bola na kalaban. Kiefer Rabena naman naabangan ang pasa, naagaw ang bola. Bilis ng pag-ikot ni Heading mula sa depensa, opensa na ngayon, layup ang kanyang nagawa, score natin 68-71 na. 3 points na lamang ang lamang ng kalaban, napatime out pa sila pagkatapos ng play na ito. Nagawa ng Chinese Team A na mabawasan ang oras kahit na hindi tagumpay ang kanilang opensa. 23 seconds na lamang ang natira, sa SJ naman ang bola, kanilang opensa naman ngayon at Agi na naman papatakbo patungo sa basket. Nakita ni Kiefer Rabena, pinasa sa kanya ang bola, solid foul na lamang ang ibinigay ng kalaban sa free throw line niya. Kukunin ang 2 puntos, hindi madali ang easy basket sa crucial na laro kagaya nito, dikita ng score. 2 free throws ni Tahuan Agi, kanyang naipasok, isa na lamang ang lamang ng kalaban, 70-71 ang score. Inbound ng kalaban, hasalin na Tahuan Agi at RJ Abarientos, sa depensa nagbunga, naagaw nila ang bola, pasa kay Heading, nakita naman ni Heading si Kiefer Rabena sa corner 3 na libre, pasok ang tira. Lamang na ngayon ng SJ Pilipinas, 73-71, Chinese Team A nakapuntos ng 2 points, natabla ang score at nauwi sa overtime. Umpisa ng overtime, RJ Abarientos ang tumira ng 3, pasok ang kanyang 3, nakauna ang SGA sa puntos. Agi na naman nakakuha ng foul, 2 free throws para dito kay Tahuan Agi at nagawa niyang may pasok ang kanyang mga free throws. Naging matyaga pa rin ang Chinese Team A at lumaban talaga sila hanggang dito sa overtime. Tabla ang score at goaltending ang Chinese Team A sa play na ito, plus 2 points para sa team ng SGA Pilipinas. Lamang ng 2 puntos ang SGA at sa sumunod na eksena, fouled out itong si Tahuan Agi, masyadong naging dikit sa depensa at nagbigay ng pressure. Yun nga lang, may contact na nakita ang referee, foul ang tawag at dito na naisip na Tahuan Agi na 5 na ang kanyang foul at nasa penalty na nga rin ang bawat teams. Pressure mas tumaas pa ngayon para sa team ng SGA, wala na silang isang big sa loob ng paint at 2 free throws pa nga para sa kalaban, pero buti na lang mintis ang isang free throw ng kalaban, 79-80 ang score. Inbound nakuha ni Heading, foul kaagad ang binigay sa kanya, oras na natitira 12 seconds na lamang, 2 free throws ni Jordan Heading pumasok, 82-79 na ang score natin sa laro. Timeout ngayon ang kalaban, nabaliktad ang sitwasyon, Chinese Team A naman ang nakakaramdam ng pressure sa play na ito. Finner, ganda ng pagkakabasa sa pasa, taas ng talon, na steal ang bola, foul kaagad ang kalaban at sa free throw line ulit titira itong si Finner. Mintis ang una pero sa ikalawang free throw niya kanyang naipasok, 4 na ang lamang ng SGA Pilipinas. Last seconds ng laro, nag-attempt ang Chinese Team A ng 3-point shot, mintis ito at tuluyan na ngang naubos ang oras. Iyakan ngayon ang mga players ng Chinese Team A dahil alam nila nagugulatin sana nila ang Asia kapag natalo nila ang SGA Pilipinas, na solid nga rin ang lineup. Yung pagbalik ng SGA Pilipinas ang nakakabilib dahil kung mas naging matalino lang sana ang team ng Chinese Team A, hindi nagmamadali sa kanilang mga pasa at sinigurado ang kanilang inbound, ay nanalo nga sana sila. Sa mga crucial na parte ng laro, yung dikitan ng score ay sobrang halaga ng basic na pag-inbound dahil dito nagsisimula ang mga play at yung mabilisan nga rin na decision making. Kung may timeout, dapat tumawag ang player o coach kung walang open para sa inbound na pasa. Kung si Kiefer ito at walang nakitang open na kakampi, ay sigurado na tatawag ito ng timeout kaysa naman sa ma-steal nga ang bola. Nagsimula sa pagkakamali sa mga inbound play ang naging crucial na dahilan ng pagkatalo ng Chinese Team A, pero hustle nga rin ng SGA sa depensa, pagalingan na lamang talaga ng taktika sa laro at sa maliit na bagay na pwedeng magpabago sa takbo ng laro. Natawa naman tayo kay ate inikis si RJ Abarientos, nagkatitigan pa nga sila ni RJ, type yata ni ate si RJ Abarientos. RJ Abarientos di kalidad na guard, sayang nga lang at para sa akin hindi nila binigyan ng tamang playing time si RJ sa Japan B1 B-League at kaya pa naman ni RJ na maging ang kapitan ng isang team, kaya niyang magdala, umiscore at pumasa nga rin. Nakikita niya ang open niyang kakampi, maganda ang court vision. Natatawa rin tayo sa comment na benta raw ang laro ng MVP na si Chris Macolo at para sa akin hindi maganda na pagbintangan ang player na tumulong sa SJ Pilipinas para magkampiyon ngayong 2024 Jones Cup at siya pa nga ang MVP ngayong 2024 Jones Cup. Talo lang siguro sa plus minus sa score ang nagsasabi na benta ang laro ni Chris Macolo. Baka inakala na hindi papalag ang Chinese Team A at matatambakan ng malaki ng SGA ang team na ito, pero kulang sa scouting at obserbasyon ang nagsabi na benta ang laro ni Macolo. Malakas ang sentro ng kalaban, malaki nga rin, tapos may dalawa pang kasama na malakas na players ang sentro ng Chinese Team A. Kita naman sa depensa,
halos foul karamihan kaya nahihirapan rin talaga si Chris Makolo sa opensa. Maging masaya tayo sa bunga ng hirap ng SJ Pilipinas at nabigyan nila ng kasiyahan ang mga Filipino basketball fans at walang puwang ang issue na walang basihan dahil SJ Pilipinas nakuha ang kampiyonato ngayong 2024 Jones Cup.